Noong isang linggo, ang pinag-aralan natin ay ang paksang ang alagad at ang kanyang pag-ibig. Ang isang alagad ay isang taong nagmamahal sa Diyos. Hindi tayo pwedeng maging alagad ni Jesus hiwalay sa pagmamahal sa Kanya. Ang pangangalagad ay tungkol sa dalawang dakilang bagay. Nag-iwan si Jesus ng dalawang mahalagang tagubilin. Una, ito'y tungkol sa isang dakilang utos. Ano ang dakilang utos? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong isip, ng iyong buong lakas, at ng iyong buong kaluluwa. At ang ikalawang bahagi, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yan ang dakilang utos. Ang dakilang atas naman ay nagsasabi, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Kaya dalawang dakilang bagay, dakilang utos, dakilang atas. Sabihin nga natin, dakilang utos, dakilang atas. Ito'y tungkol sa Great Commandment at saka sa Great Commission. Diyan lang iikot ang buhay ng isang alagad. Ngayon, kinuha nating halimbawa ang isang babaeng makasalanan nung linggo, di ba? Hinihingi ng pagiging alagad na ibigin ang Diyos ng ating buong katauhan. Buong isip, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Ano ang sinasabi? Ibigin ng Diyos ng ating buong katauhan. Hindi bahagi lamang ng ating katauhan, kundi ng ating buong pagkatao. Lahat ng bagay sa atin buhay ay ilalaan at iuukol sa pagmamahal sa Diyos. Parang wala na tayong ititira para sa ating sarili, lahat ay para sa Diyos na. Ganon kataas na pagmamahal ang hinihingi ng Diyos sa mga tagasunod niya. At sa bahay ng Pariseo ay dumating ang isang babaeng makasalanan. Ang sinasabi ay, lumalalim ang ating pagmamahal kapag iniisip natin kung gaano kalaki ang ipinatawad sa atin ng Diyos. Kung gaano tayo iniligtas ng Diyos sa ating walang kabuluhang pamumuhay. At habang naroon ang babae, iyon ay pinakahulugan na ni Jesus na pagpapamalas ng pagmamahal. Sabi niya, ang pinatawad ng maliit ay maliit din ang pagmamahal na ipinamalas. Ngunit ang pinatawad ng malaki ay malaki ring pagmamahal ang ipinamalas. Hindi ba ang pagmamahal ay nangangailangan ng expression, pagpapamalas, pagpapadama? Hindi ba yun ang mahalaga? Dahil ipinadama naman ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo'y mamatay para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ang pagtangis ng babae sa paanan ni Jesus ay dahil doon sa appreciation kung gaano kalaki ang kanyang kasalanan at gaano kalaki ang habag ng Diyos. Amen? Kaya sabi ko nga sa banal na hapunan, dapat laging sariwa ang pagmamahal na yon. Para laging sariwa din ang pagmamahal natin sa Kanya. Walang paglagyan ang pagpapasalamat ng babae sa laki dahil sa inisip niya kung saang buhay siya pinulot ni Jesus. Kung saan buhay siya, iniligtas ni Jesus. At ngayon, ay buong pagmamahal niyang hinahagkan ang mga paa ni Jesus at pinupunasan ng kanyang buhok dahil iyon ang pinakamataas na paglilingkod na naisip niya nung oras na yon para sabihin, Jesus, maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin. Hindi ba sinabi ni Pablo, na ang pag-ibig ni Jesus ang pumipilit sa aking magkaganito. Mahirap ang maglingkod, pero sabi niya every time, maalala ko, ang pag-ibig ng Diyos, wala akong karapatang umayaw. Wala akong karapatang magreklamo, wala akong karapatang tumanggi. Dahil ang ibinabalik ko sa Kanya bahagya lamang ng kung ano ang ibinigay niya sa akin. Amen po ba? Kaya ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay hindi nauubusan
ng expression, paano natin yun ipapahayag. Sa linggong ito ay gusto kong maging assignment natin, personal assignment. Paano ba natin higit na maipamamalas ang ating pagmamahal kay Jesus? Hindi ba? Mahalaga at praktikal, paano natin higit na maipamamalas ang ating pagmamahal kay Jesus. Kinuha ni Jesus ang halimbawa ng babae at sinabi kay Simon, Simon, tingnan mo ang babaeng ito. Hindi ba na sinabi ni Simon, ni Jesus, tingnan mo ang babaeng ito, ay ginagawa niyang halimbawa ang babae para sa lahat ng nasa hapag at para sa lahat ng nasa atin ngayon, isang halimbawa ang dapat nating tularan. Amen? At buong pagmamalaking sinabi ni Jesus, tingnan mo, Simon, ang babaeng ito. Alam ninyo kapag tayo'y nagiging tapat sa Diyos, sa ating paglilingkod, sa ating kabanalan, sa ating pagmamahal, yun ay isang bagay na ipinagmamalaki ng Diyos. Amen? Isang araw, umakyat si Satanas sa langit at sabi ng Diyos, nakita mo ba ang lingkod kong si Job? Walang katulad niya sa daigdig. Mabuting tao, nag-atapat sa akin. Amen? Gusto ba ninyo na maging isang lingkod na pwedeng ipagmalaki ni Jesus? Isang lingkod na pwedeng gawin niyang halimbawa sa mga iba ng tapat at dalisay na pagmamahal sa Diyos. Ngayong umaga, pagbubulayan naman natin ang paksang ang alagad at ang kanyang mga kaloob. Tungkol ito sa ating spiritual gifts. Ang salitang kaloob ay galing sa salitang Grego ay karismata. Galing dun sa salitang ugad na charis o charis, na ang ibig sabihin ay grace, biyaya, o kagandahang loob. Yun ang pinakapayak na ibig sabihin mula doon sa kahulugan ng salitang karismata. Kaya sinabing kaloob, isang bagay na ibinigay at tinanggap natin dahil ang Diyos ay mabuti. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, ang ating Diyos ay mabuti. Kaya siya'y namamahagi ng kaloob. Karapat dapat man tayo, hindi. Hindi ba yun ay kabutihan? Ang kabutihan ay yun na nasusukat kapag nagbibigay, kahit ang tumatanggap ay hindi karapat dapat. Kaya ang kaligtasan ay biyaya dahil hindi tayo karapat dapat pero tayo'y tumanggap. Ganon din ang spiritual gift. Walang anumang bagay na nasa atin na nagpaging dapat sa atin para tanggapin yon, pero tinanggap natin. Kaya ang kaloob, kaya tinawag na kaloob, gift, regalo, bigay, dahil mabuti siya sa atin. Ngunit yun ay sinabi galing sa Espiritu, kaya spiritual gift, galing sa banal na Espiritu. Sinabi ni William McRae, ang sabi niya sa Ingles at sisikapin kong isa Tagalog, spiritual gift is a divine endowment. Spiritual gift is a divine endowment. It is a special ability for service, natatanging kakayanan para ipaglingkod. Ano ang spiritual endowment? Ito'y paglalangkap ng banal na Espiritu sa atin ng isang natatanging kakayanan. Ano daw? Paglalangkap ng banal na Espiritu sa bawat mananampalataya ng isang tanging kakayanan. Pero idinagdag ni Peter Wagner, isang theologian Amerikano, spiritual gift, ito ay special na katangian. Sinabi kanina kakayanan, sinabi naman itong isang pastor, ito isang special na katangian na magagamit ng mga kaanib ng katawan ni Kristo sa kanilang paglilingkod. Bakit mahalaga ito? Sinabi natin, to follow Jesus means three things. Knowing Jesus, loving Jesus, at saka serving Jesus.
Kaya dumadako na tayo dun sa pagkatapos nating matutunang mahalin si Jesus, dapat ang ekspresyon ng pagmamahal na yon ay paglingkuran siya. Ngunit ipaglilingkod natin ang ating buhay, hindi gamit ang ating sariling talino, kundi galing sa isang special na kakayanan na bigay ng Diyos. Maaari nating ipagamit sa Diyos ang lahat ng nasa atin. Yung ating natural na abilidad, yung ating pinag-aralan, yung ating pinagsanayan, katulad ng pagtugtog o pagkanta, lahat yan ay magagamit sa paglilingkod. Walang bagay na nasa atin na ibinigay ng Diyos ang hindi naman natin pwedeng magamit para paglingkuran siya. Ngunit ang banal na Espiritu ay nagbigay ng isang special at natatanging kakayanan sapagkat sa pamamagitan nun lamang maaaring ma-accomplish ang agenda ng Diyos sa kanyang kaharian. May mga kakayanang kailangan para magpangyari at ang ating natural na kakayanan ay kulang. Ang ating natural na pag-aunawa ay kulang. Ang ating kakayanang mamuno ay kulang. Kailangan merong added power from the Holy Spirit. At yan ay ang kaloob ng banal na Espiritu. Dumako tayo sa ating teksto na matatagpuan sa unang Korinto 12. Babasahin ko mula sa talatang 1, unang Korinto kabanatang 12. Ang ipaliliwanag ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ibig kong maging maliwanag sa inyo ang mga bagay na ito. Kaya napaka-importante ng isyu, ano pa nag-abala ang Apostol Pablo na sulatan ang mga kapatid para ano daw? Para maliwanagan, maunawaan ang mga bagay na ito. Sa ESV, ang sabi, now, concerning spiritual gifts, brother, I do not want you to be uninformed. King James Version, I would not have you ignorant. Sabi ni Pablo, hindi naman ako papayag na kayo'y maging ignorante o mangmang o walang kaalaman tungkol sa mga kaloob na espiritual. Kaya ito ang dahilan kung bakit sumulat ako sa inyo. Ito'y napakahalaga. Itutuloy ko ang basa. Mag-uumpisa na ako sa talatang 4. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng mga taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sa isa'y ipinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakayanang magpahayag ng mga aral ng Diyos. Ang isa'y at sa isa'y ang kakayanang makaunawa ng aral ng Diyos. Ang iisang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig at ang iba'y kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan. May pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At may pinagkalooban din ng kakayanang makakilala kung alin ang mula sa Espiritu at alin ang mula sa masamang Espiritu. May pinagkalooban ng kakayanang magsalita sa iba't ibang wika at sa iba naman ang magpaliwanag niyon. Ngunit isa lamang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. Ang bahaging ito ng kasulatan ay nagtuturo tungkol sa nature, tungkol sa kalikasan ng spiritual gift. Ano ba ang nature? Dapat nating maintindihan yung kalikasang yon. Kung ano ba talaga yon? The nature of spiritual gift.
Ang iba ay sinasabi nilang pwedeng hatiin sa 5, pero sa umagang ito, ginawa ko lang 4. Ano ang una? Ang kaloob ay iba't iba. Mula sa talatang 4 hanggang 6. Maliwanag yon. Iba't iba ang kaloob. Hindi pinagpisan-pisan ng Diyos ang kaloob, kundi iba't iba at pinamahagi sa lahat. Meron tumanggap ng 2, meron tumanggap ng 3, pero isa ang katiyakan, bawat isa'y meron. Katulad ng sinabi dito, ang bawat isa, talatang 7, ang bawat isa. Kaya walang sino mang tunay na mananampalataya ang makapagsasabing wala siyang kaloob. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, bawat isa'y binigyan, maaaring hindi mo lamang alam na nasa iyo na. Nasa iyo na. Tinanggap na. Para sa amin kasi, hiwalay ang aming bahay sa opisina. Maraming mga orders ang dumarating sa opisina. Kaya kung minsan ina-trace namin kung nasaan na ang pakete at sinasabi ng system na i-deliver na po, nasa inyo na po, nariyan na. At ito ang katibayan na tinanggap na. Ganon din ang mga spiritual na kaloob. Maaring nasa atin na, hindi lamang pa natin na bubuksan ang balot para malaman kung ano yun at kung ano kaganda yon. Kaya kailangan lamang nating i-discover kasi yung natural abilities ay nasa atin na noon tayo ipanganak. Ngunit ang spiritual gift ay naroon na rin nang tayo'y ipanganak na muli. Kailangan lamang natin tuklasin at pag-aralan kung paano gamitin. Parang bata, nang ipanganak siya, nariyan na ang kakayanan niyang makakita, makarinig, at makapagsalita. Pero hindi pa siya nakakakita, hindi pa siya nakakarinig, hindi pa siya nakapagsasalita. Pero paglabas niya sa mundo, doon lamang niya matututunang gamitin ang lahat ng senses na meron siya. Ganon din sa spiritual gift. Pagpasok mo ka sa kaharian mo, sa kaharian ng Diyos, saka mo lang malalaman na meron ka palang ganong kakayanan. Maaring sa kabataan o sa kakulangan ng maturity ay hindi natin alam kung ano yon. Pero isang tiyak, natanggap na ninyo yan. Kailangan lamang ninyong tuklasin. At sinasabi ko sa inyo, hindi pare-pareho. Napansin ba ninyo na yung iba't iba, paulit-ulit na binabanggit dito? Guhitan ninyo at hindi kukulangin sa 3 beses na banggit itong iba't iba. Bakit iba't iba ang kaloob? Dahil iba't iba ang paglilingkod. Tiniyak ng banal na espiritu na iba't iba yon para lahat ng gawain ay may gagawa. Hindi pwedeng, kumbaga sa katawan, hindi lahat puro kamay, hindi lahat puro mata, hindi lahat puro bibig. O papaano kung kayo lahat ay puro bibig? May mga iglesyang ganun, puro bibig. Magagaling lang magngak-ngak. Walang kamay, walang paa. Ano ang ginawa ng Diyos? Binabaha-bahagi ang kaloob. Ipinamahagi. Verse 11, ngunit isa lamang ang Espiritong gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. Kaya iba't iba ang kaloob dahil iba't iba ang paglilingkod at iba't iba ang gawain. Kaya hindi tayo dapat mag-agawan ng gawain. Dahil kung kanino ibinigay ang kakayanan ng gawain ay kanya. Iba't iba ang function. Iba't iba ang kakayanan. Para hindi mag-aagawan at para hindi mag-aasahan. Aasahan ba ng mata na makakita ang tenga? Aasahan ba ng tenga na makarinig ang bibig? Hindi tayo mag-aasahan. Hindi natin aasahan ang walang kakayanan. Ang aasahan natin ay yung may kakayanan. Eto, kung nasa iyo ang kakayanan, nasa iyo ang katungkulan. Sabihin mo sa katabi, kung nasa iyo ang kakayanan, nasa iyo ang katungkulan, lakasan mo. Hindi ba?
Kung kanino ang kakayanan, nasa kanya ang katungkulan. Kung kanino ibinigay sa kanya hahanapin. Sa maraming ibinigay, maraming aasahan. Hindi ba? Pag napakagaling mo, napakadami ng kagalingang ibinigay sa iyo ng Diyos, malaki rin ang aasahan sa iyo ng Diyos. Hindi aasahan ng Diyos sa isang tao ang isang gawain na hindi naman niya ibinigay ang kakayanan. Ano ang ginagawa ng Diyos? Ibinibigay muna ang kakayanan bago ipinagagawa ang gawain. Ang iba't iba. Kapag nasa iyo ang kakayanan, nasa iyo ang katungkulan. Huwag natin kalilimutan yan. Kaya, lilinga-linga ka pa ba at sasabihin, sinong gagawa nito? Magkusa ka na kung nasa iyo ang kakayanan, nasa iyo ang katungkulan. Huwag ka nang lumingalinga at hanapin sa iba at sabihin, ba't hindi nila ginagawa yun? Nasa iyo ang kakayanan, nasa iyo ang katungkulan. Hindi tayo dapat mag-asahan, hindi tayo dapat magagawan. Amen? Hindi tayo dapat mag-inggitan. Sasabihin ba ng tenga, ang galing naman magsalita ng bibig, nakakainggit? Hindi ka dapat mainggit. Kasi wala naman sa kanyang kakayanang makarinig. Kaya binahabahagi ng Diyos dahil iba't iba ang katungkulan, iba't iba ang function at ginawa ng Diyos, diversity of gifts, ipinamahagi. Kaya nariyan ang lahat ng gawain, nariyan ang lahat ng tungkulin, nariyan ang lahat ng kakayanan. Ang iglesia, ayon sa Biblia, ay ang katawan ni Kristo. At itong katawan na ito ang magpapatuloy sa misyon ni Kristo. Itong body of Christ, ito ang magpapatuloy. Kaya dito rin ibinigay ng Diyos ang kakayanan at kapangyarihan. Ngayon, nakakita ka ng gawain. Wala sa iyo ang kakayanan. Wala ka rin nakikitang mayroong ganong kakayanan. Maaaring ang katawan ay hindi pa lumalaki at lumalago para magampanan niyon. Hilingin mo sa Diyos na palaguin niya ang kanyang iglesia hanggang sa magkaroon ito ng kakayanang gampanan ang isang pangangailangang nakikita mo ngayon. Maaaring hilingin mo na ipagkaloob sa iyo ang kakayanang yon o sa iyong pastor o sa iyong mga kasama para lumaki ang kakayanan ng iglesyang maglingkod. Kaya maaaring ang kakayanan ay wala pa kung paano ang mga bata ay kulang pa sa kakayanan dahil hindi pa sila dumarating dun sa maturity. Pero kapag tayo nagiging masunurin sa Diyos at tayo umuunlad, ang kakayanan ay umuunlad din para mapaglingkuran ang Diyos at ang mga tao. Sa makatuwid, katungkulan natin na sanayin ang ating mga kakayanang bigay ng Diyos. Dahil merong misyon na dapat maisa katuparan. Ang misyon ng iglesia ay hindi hiwalay sa misyon ni Kristo. Ngayon, hindi ba, ano ang isipin natin? Ano ang ministry ko? Dapat merong clue kung ano ang iyong spiritual gift, kung saan ka binigyan ng kakayanan, doon ka rin niya gagamitin. Hindi ka gagamitin ng Diyos sa isang gawaing wala kang kakayanan. Kaya, yun ay clue. Hindi tayo manghuhula ano ang ministry dapat sa atin. Tingnan mo kung saan kabinigyan ng Diyos ng kakaibang kahusayan. Tingnan ninyo para ma-define natin ang spiritual gift. Talatang 8. Talatang 8. Sa isa'y pinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakayahan. Gulitin mo yung salitang kakayahan. Ang spiritual gift ay kakayahan. Sa talatang 10, may pinagkalooban ng kapangyarihan. Guhitan mo rin yung salitang kapangyarihan. May pinagkalooban naman ng kahusayan. Guhitan mo rin yung salitang kahusayan. Kaya ang kaloob na espiritu ay merong tatlong pangunahing
ito'y kakayanan, ito'y kapangyarihan, ito'y kahusayan. Ulitin nga natin, kakayahan, lakas-lakasan natin, kakayahan, kapangyarihan, kahusayan. Kaya ang tatlong katangian ng spiritual gift ay tatlo. Kapag binigyan ka, meron kang kakayahan, meron kang kapangyarihan, meron kang kahusayan. Kaya yun ay isang bagay na natural. Hindi mo inadrama ang kapangyarihan, hindi mo pinipeke ang kahusayan. Sadyang naroon yun. Yun ay laging lagpas sa natural. Sapagkat yun ay kakayahang galing sa Diyos. Ikaw ay mismo ay magtataka kung bakit nagagawa mo ang hindi nagagawa ng iba. Nagtataka ba tayo kung kayang iguho ni Samson ang pader? Dahil ang lakas na yun hindi kanya. Yung kakayanan na yun ay hindi atin. Yung kapangyarihan yun ay hindi atin. Yung kahusayan na yan ay hindi atin. Yun ay pahiram lamang. Dahil gusto ng Diyos na mangyari ang isang bagay at ginagamit niya kahit na mga mahihinang mga tao. Kagaya ko at kagaya ninyo. Amen? Kaya huwag tayong may imposiblihan na hindi magagawa yon. Kung sasamahan tayo ng kanyang espiritu at kung ibibigay ng Diyos ang kakayanan, yung dating hindi natin nagagawa, ngayon ay magagawa natin. Amen? Dahil sa spiritual na kaloob. Sino may kakayanang magpagaling ng mga may sakit? Sinong may kakayanang umalam ng mga lihim? Alam niyo kung bakit nahulaan ni Jose ang panaginip, na-interpretan ni Daniel. Yun, sabi ni Daniel, wala po sa tao ang kakayanang magpaliwanag niyan, mahal na hari. Yan po ay galing sa itaas. Kaya ang spiritual gift ay mga kakayanang bumababa galing sa itaas. Kakayanan, kapangyarihan, kahusayan. Kaya meron kapag kayo na gift. Tingnan, hanapin niyo yung tatlong yon. Kung merong kakaibang husay, alam niyo yun ay hindi pwedeng i-duplicate. Yun ay authentic. Kaya siya, sabi nga, authenticity needs no competition. Walang kakompetensya yung mga bagay na autentiko. Kasi hindi mo naman kayang pikiin yon kasi yun ay authentic. One in His kind. Yun ay isang galing na hindi mo gawa. Yun ay ibinigay lamang sa iyo. Pagkatapos mong magawa, nagtataka ka rin. Bakit ko nagawa yun? Dahil hindi ikaw ang gumawa noon, kundi ang Espiritong nasa iyo na nagkaloob sa iyo ng kakayanan. Kaya huwag tayong magpilit sa isang gawaing hindi atin. Gumawa tayo kung saan tayo binigyan ng Diyos ng natatanging kahusayan. Talatang 5. Gayon din naman, tayo'y marami, ngunit nabubuo ng iisang katawan at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ayon sa sukat ng pananampalataya. Kaya kailangan din nating lumago sa pananampalataya kasi ang paggamit ng mga kaloob ay ayon sa kung ano lamang ang narating ng iyong pananampalataya. Bagamat ang spiritual gift ay, kumbaga, ganito na nakalaki, ngunit hindi mo naman makere kasi maliit ang iyong pananampalataya. Kaya gamitin ayon sa sukat ng iyong pananampalataya. Kung paglilingkod,
maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap na may kaloob na pagtuturo. Mangaral ang may kaloob na sa pangangaral. Kung pagbubulay, magbulay ng buong. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Tama ba ako? Ako'y nagbabasa sa Roma 12:5. Pasensya na, Okay, may mahalagang salita akong mahalagang salitang gusto kong guhitan ninyo. Roma 12:5. Okay, naroon ako sa talatang 6. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng may kaloob na pagtuturo. At mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Kaya ano ang sabi? Buong kaya? Sabihin mo nga, buong kaya? Buong sikap? Buong galak? Paano daw natin gagamitin ang ating makaloob? Buong kaya? Itodo mo. Buong sikap? Buong galak? Tatlong katangian na ulitin natin. Ano nga ang una? Buong kaya? Buong sikap? Buong galak. Ganon ang inaasahan. Kapag binigyan ka ng kaloob, magsikap ka, buong sikap, buong kaya, itodo mo, buong galak, huwag na pipilitan lamang. Kaya isipin mo kung ano ang galing na ibinagkaloob ng Diyos, and then sukatin mo ang iyong performance ayon sa tatlong kategoryang iyon. Hindi ba? Sukatin natin ang ating paglilingkod ayon sa tatlong ito. Buong kaya, buong sikap, buong galak. Kaya itatanong natin sa ating sarili, may ibubuga pa ba yan? Baka naman ang kambyo laging primera, meron naman tersera. Baka naman papatik-patik lamang. Baka naman pwedeng humarurot, ang takbo natin parang nagalibing. Merong inaasahan ng Diyos. Kaya isipin mo, mamuno, yung may kaloob ng pamumuno, mamuno, yung pagtuturo, magturo. Anong ibig sabihin? Ipaglingkod natin, gamitin natin, itodo natin, pagyamanin natin, at magalak tayo na ipaglilingkod natin sa Diyos at sa ibang tao. Padalwa, isa ang pinagmulan. Mula sa talatang 4 hanggang 11. Iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob. Iisa lamang ang Espiritong gumagawa. Iisa lamang ang Espiritong namamahagi. Yan ang paulit-ulit. Iisang Espiritu ang nagkakaloob. Iisang Espiritu ang gumagawa. At iisang Espiritu ang namamahagi. Ayon sa kanyang maibigan. Siya ang nagpapasya kung ano ang ipagkakaloob niya. Hindi tayo pwedeng makapamili, bagamat pwede tayo mag-request, katulad ng ginagawa ng iba, na dala ng pangangailangan. Panginoon, bigyan mo po ako ng gayong kakayanan. Lalo na yung mga nasa church planting, ang miyembro'y kakaunti pa, ang resources sa kakaunti. Kaya ang lahat ng gawain halos, pastor lang ang makagagawa sa pasimula. Kaya dapat ay multi-tasking ang ginagawa. Kaya kahit na wala ka ng gayong kakayanan, pinipilit mong magawa ang bagay niyan. Humihingi ka ng kahusayan sa Diyos. At ang Panginoon na may nagkakaloob. Kaya tama din yon. Ang Espiritu'y nagkakaloob. Kaya pwede mong hingin. Pwede mong hingin. Kung sa pasimulay, naniniwala kang para sa iyo yon, hindi pa huli para ihabol ang iba pang mga kaloob ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ayon sa kanyang maibigan. Kaya,
Maaaring hindi tayo masaya sa ating kaloob. Pero nakikilala ng banal na Espiritu ang bawat tao at alam niya kung ano ang nababagay sa atin, sa ating personalidad, sa ating sitwasyon sa buhay. Kaya magalak tayo kung ano man ang ating tinanggap. Siya ang source ng lahat ng mga kaloob. Siya ang giver ng lahat ng mga kaloob. At sinabi dito, ayon sa kagandahang loob. Ayon sa kagandahang loob. Pinagmagandang looban lamang tayo ng Diyos kaya tayo'y tumanggap. Ariin natin na bawat kakayanan na special. Tangi, namumukod, tangi. Merong isang tanging layunin. Ang gusto lamang natin ay yung mga kaloob na pansin-pansin. Pero kuminsan yung mga kaloob na di pansin ang kailangan. Sabi ni Pablo, kung alin man din yung mahina ay siyang kailangan. May tendency tayo na ipagkait. May tendency naman tayo na ipagmalaki. Kapag iisipin natin na lahat ang mga bagay ay tinanggap lamang natin, dapat walang puwang yun sa ating pagkatao. Hindi rin tayo nayayamot sa demand. Kayo ba'y napapagod sa maraming hinihingi ng mga tao? Kayo ba'y naririndi pag maraming mga taong umaasa sa inyo? Hayaan nating dumaloy. Hayaan natin dumaloy ang biyaya. Kasi kaya tayo ang tumanggap, ay tayo ang mamumudmud noon. Walang hihingin sa atin ang hindi ibinigay sa atin. Kaya kung kailangan ang paglilingkod, huwag natin ipagkait kasi nasa atin ibinigay ang kakayanan at hindi sa iba. Sa makatuwid, sa atin din hihingi ng paglilingkod ng mga tao dahil nasa atin ang kakayanan. Kalooban ng Diyos. Natanggapin mo yan at kalooban ng Diyos na sa ganyang paraan ay paglingkuran mo siya. Kaya, hindi dapat mag-inggitan, hindi dapat magkalaban-laban. Ang kailangan lamang ay coordination, hindi competition. Kung nakakagat man ang dila, yun ay hindi sinasadya. Amen? Sa atin, kung nakagat man ang dila, yun ay hindi sinasadya. Kung minsan na hindi coordinated ng mga bagay, ay kumagat siya, ay nakaipit pa ang dila, nadali. Pero yun ay hindi sinasadya. Ganun dapat ang isipin natin. Pwede mo masabihin sa katabi mo, pag masaktan kita, hindi ko yun sinasadya. Amen? Kapag nasaktan, hindi sinasadya. Kailangan lang ang coordination para paglapat ng ngipin, wala na ron ng dila. Kaya hindi kailangan ng competition, ang kailangan natin ay coordination dahil dapat ang banal na Espiritu ang nagpapagalaw ng lahat ng bagay. Tingnan niyo, siya ang namamahagi. Siya rin ang gumagawa sa lahat. Ang Espiritong gumagawa sa akin ay siya rin Espiritong gumagawa sa iyo. Paano nga ating ginagawa magsasalungatan? Ay tayo ay isang body na lahat ng parts ay coordinated, well coordinated. Hindi ba pag kayo gumagawa, hindi ba coordinated? Naroon lahat ng, nakikita kang karpintero pag gumagawa, mekaniko, pag gumagawa, naroon lahat ang kanyang buong pansin. Mata niya, tenga niya, buong, lahat ng bagay sa katawan ay coordinated. At merong isang Espiritong gumagawa sa ating lahat. Paano maglalaban-laban yon? Merong isang gumagamit ng kaloob. Mga kapatid, hindi tayo ang gumagamit ng kaloob. Ang Espiritu ang gumagamit ng kaloob. Kaya ang banal na Espiritu, ang kaloob ng Espiritu, hindi parang baril na pwede mong iputok kahit kailan at kahit saan at kahit kanino.
Siguro mali ang gayong kaisipan na kapag binigyan ka ng Diyos ng isip, pwede mong gamitin kahit saan, kahit kailan, kahit paano. Hindi. Ang gobyernong nagpapatakbo ng lahat ng mga kaloob ay ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kaya delikadong gumamit ng espiritual na kaloob ang isang taong hindi puspos ng banal na Espiritu. Na anong nangyari kay Samson nang tangkain niyang gamitin ang espiritual na kaloob nang hindi siya puspos ng banal na Espiritu? Hindi ba ipinahamak niya ang kanyang sarili? Hindi ba ipinahamak niya ang iba? Hindi ba ipinahiya niya ang Diyos? Kahit tayo'y may espiritual na kaloob, huwag nating gagamitin malibang tayo'y puspos ng banal na Espiritu. Ngayon, sadyang idinisenyo ng Diyos na magkakaiba para ang nasa akin ay wala sa inyo, ang nasa inyo ay wala sa akin, para kailanganin natin ng isa't isa. Para kailanganin natin ng isa't isa. Naawa, ako nakitang bata na ipinanganak, walang dalawang kamay, kaya yung paa niya, kamay na rin niya. Yung inapanlakad niya, inapansubo niya. Gusto ba ninyo yun? O walang kamay, walang paa. O kaya ang kamay mo, bibig mo. Ang paa mo, bibig mo rin. Ayaw natin ng ganon. Ginawa ng Diyos na binabahabahagi niya para ang pagkakaiba natin ay lalong magpalapit sa atin dahil kailangan mo ako at kailangan kita. Amen? O sabihin sa katabi, kailangan mo ako at kailangan din kita. May dahilan ba para tayo maghiwa-hiwalay? Tayo may mga kailangan. Sadyang binahabahagi para yung nasa akin ay wala sa inyo at ang nasa inyo ay wala sa akin. Para araw-araw kailanganin natin ng isa't isa at nang matuto tayong maglingkuran sa isa't isa. Amen? Meron tayong mutual na pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa. Hindi ba yun ay natural sa katawan? Hindi ba pag-alangan ng sitwasyon, binubunot natin ang daliri dahil ayaw natin maipit yun? Dahil hindi pwedeng masaktan ang daliri na hindi tayo maapektuhan? Hindi ba ang talukap ng matay kusang napikit para maprotektahan siya? Dapat tayo merong mutual na pagmamalasakit sa isa't isa. Dahil sadyang inilagay tayo para mga ilangan sa isa't isa. Para maging magkaroon ng pantay na pagpapahalaga. Mga kapatid, dapat nating isipin na ang iglesia isang unit. Ano ibig sabihin ng isang unit? Buo siya. Hindi siya pwedeng hiwa-hiwalay. Body siya eh. Kaya sa paggamit ng espiritual na kaloob, hindi tayo dapat maghiwa-hiwalay. Ang espiritual na kaloob ay hindi dapat maging sanhi ng pagkakawatak-watak. Because there is unity in diversity. Sa pagkakaiba-iba ay may pagkakaisa. Kung marunong tayo magpasakop sa isang espiritong nagkakaloob. Kasunod, ang espiritual na kaloob ay katibayan ng pananahanan ng banal na espiritu. Basahin ko lang sa talatang 7. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang espiritu. Naghahayag na sumasa kanya ang espiritu. Yun ay nakikitang palatandaan kasi hindi natin nakikita ang banal na espiritu pero makakakita tayo ng palatandaan kung ang banal na espiritu ay nasa kanya nga. Ano ang manifestation? Ano ang tanda? Meron siyang natatanging kakayanan, kapangyarihan at kahusayan. Ngayon, ang banal na espiritu ay kaloob na. Naunawaan ninyo? Ang banal na espiritu ay kaloob na. At yung kaloob ay nagdala pa ng kaloob. Kaya ano ang tinanggap natin? Abot-abot na kaloob. Amen? Ang espiritu ay kaloob na. Tapos yung kaloob ay may dala pang maraming kaloob. Kaya ang sinasabi sa John 1:16 sa Ebanghelyo ni Juan 1:16, dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap ng abot-abot na kaloob. Abot-abot na kaloob. Sapagkat
Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Kristo. Kung itataas mo ang basa, sa talatang 12, binigyan tayo ng karapatang matawag na anak ng Diyos. Pagkatapos, sa bisa ng pagiging anak ng Diyos, tumanggap tayo ng abot-abot na kaloob. Hindi ba yun ay sapat na makitang ang Espiritu'y gumagawa sa atin araw-araw? Yun ay katibayan na nasa atin naman ng Espiritu. Dahil nakikita siyang, hindi nga siya nakikita, ngunit ang kanyang paggawa ay nakikita. Sa pamamagitan ng spiritual na kaloob, makikita mong nag-manifest ang Holy Spirit. Yung beauty niya, yung galing niya, yung wisdom niya. Alam niyo sa pamamagitan ng spiritual na kaloob, nahahayag yung kanyang wisdom, yung karunungan ng Diyos, at yung kapangyarihan ng Diyos, at yung kagalingan ng Diyos. Kaya hindi siya pwedeng i-duplicate. Ang gawa ng Diyos sa akin ay hindi pwedeng i-duplicate. Ang gawa ng Diyos sa inyo ay hindi pwedeng i-duplicate. Ang paggawa ng Diyos ay palaging unique. At hayaan natin palaging mahayag ang pananahanang iyon sa pamamagitan ng araw-araw at patuloy na paggamit ng mga espiritual na kaloob. Kaya, pwede mong ipagpuri sa Diyos na nasa iyang banal na Espiritu dahil ang tanda ng kanyang buhay na pagkilos ay nakikita at nahayag araw-araw. Maliwanag si Pablo sa bagay na yan. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na nagpapahayag na sumasa kanya ang Espiritu. Hindi man natin nakikita ang Espiritu, pero buhay siya dahil nararanasan natin siya araw-araw at nararanasan din niya ng mga taong pinaglilingkuran natin araw-araw. Ang biyaya sa ilalim ng kaloob ay biyayang galing sa banal na Espiritu. Isipin ninyo may isang pangyayari na ipinapaliwanag si Pablo. Babalik tayo sa ating teksto. Ako'y lumagpas na, ako'y nasa chapter 14, unang Korinto 14. Babasa muna ako mula sa verse 22. Unang Korinto 14, 22. Kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang wika ay tanda para sa mga di sumasampalataya, hindi sa mga sumasampalataya. Ngunit ang kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos ay tanda para sa mga sumasampalataya at hindi sa mga di sumasampalataya. Meron kasing problema na inabuso ng mga taga-Korinto ang pagsasalita ng ibang wika kasi yun ay kaloob na para bagang kapag nagsasalita ka ng ibang wika ay ikaw ay super spiritual. Kaya hinangad nila na silang lahat ay kaya napakagulo ng kanilang pagsamba kasi hindi na magkaintindihan. Hindi naman gayaan ika ang paggamit ng espiritual na kaloob. Kasi kung kayo-kayo naman ay mga mananampalataya na, hindi yan ang kaloob na kailangan ninyo. Ang mas kailangan ninyo yung kakayanang magpahayag ng salita ng Diyos. Kasi ang pagsasalita ng ibang wika ay tanda para sa hindi sumasampalataya, pero ang paghahayag ng salita ng Diyos ay tanda para sa mga sumasampalataya. Ay baliktad kayo. Wala namang mananampalataya sa inyo. Wala namang hindi mananampalataya. Speaking in tongues ng speaking in tongues kayo. Kayo-kayo lang naman. Dapat kung mga Kristiyano kayo, dapat higit na pinahalagaan yung kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos. Itutuloy ko ang basa. 23. Kung sa pagtitipo ng iglesia ay nagsasalita ng iba't ibang wika, ang lahat, ibig sabihin, ang lahat, guhitan ninyo yung salitang lahat, at may dumating na mga taong wala ng gayong kaloob o di sumasampalataya, hindi ba nila sasabing, sira ang ulo ninyo? Ngunit kung ang lahat ay nagpapahayag ng salita ng Diyos at dumating doon ang isang di sumasampalataya o taong wala ng gayong kaloob, makikilala niya na siya ay makasalanan, madarama ang kanyang tunay na kalagayan at malalaman niya ang mga lihim ng kanyang puso. Kaya't maniniklud siya, sasamba sa Diyos at tuloy sasabihin, talagang ang Diyos ay nasa piling ninyo. Ano ang nangyari? Nang gamitin ng ilan ang kanilang
espiritual na kaloob na magpahayag ng salita ng Diyos. Ang epekto daw sa mga tao ay ito. Nakilala niya na siya ay makasalanan. Nadama niya ang tunay niyang kalagayan. Nahayag ang lihim ng kanyang puso. Kaya siya'y nanikluhod sa Diyos, sumamba, at pagkatapos ng worship ay sinabing, narito ang Diyos. Ang paggamit ng espiritual na kaloob ay daan para maranasan ang Diyos. Isipin mo nung gamitin yung espiritual na kaloob, kaagad na nakita niya ang kanyang mga pagkukulang sa Diyos, nakita niya kung gaano siya kasama, nalaman niya ang tunay niyang kalagayan. Ang ibig sabihin, nabuksan ang kanyang isip. Ganoon naman na dati ang kanyang kalagayan bago pumasok ng simbahan. Ngunit nung na-exercise ng spiritual gift, dun lamang nabuksan ang kanyang pag-iisip para malaman ang katotohanan at lahat ng mga lihim na nakatago sa kanyang puso. Nahantad lahat sa harap ng Diyos. Kaya siya nanikluhod sa Diyos. Ano ibig sabihin nung nanikluhod sa Diyos? Nakita niya na kailangan niyang makipag-ayos sa Diyos. Nakita na siya makasalanan, napapahamak, walang pag-asa, kundi ang Diyos. Kaya siya lumuhod sa Diyos. Kinilala niya ang Diyos at naranasan niya ang Diyos. Mga kapatid, hayaan ninyong maranasan ng ibang tao ang Diyos sa pamamagitan ng operation of spiritual gift. At sabi ni Pablo, ito ang pakanasain ninyo, ang makapaghayag ng salita ng Diyos, hindi ang makapagsalita ng iba't ibang wika. Meron bang kapangyarihan ng Diyos? Meron bang kakayanan? Meron bang kahusayan? Lahat meron. Lahat meron. Dahil ang Diyos ay gumagawa, samantalang ginagamit natin ang mga espiritual na kaloob. Ang lahat ng Kristiyano ay may mahalagang ambag. Amen? Sa social media, nagasumbatan ng mga tao, anong ambag mo? Galing mo lang magsalita, hindi ka naman nagabayad ng buwis. Mga tao ay nagsusumbatan. Gagaling niyo, dumada, wala naman kayong ambag. Sa iglesia, lahat tayo may ambag. Amen? Sabihin mo nga, ako'y may mahalagang ambag. Paano? Binigyan tayo ng maiambag. Ano ang maiambag natin? Ang gamitin ang espiritual na kaloob. Pang-apat, sa ikabubuti ng lahat. Hindi ba yung nasabi sa verse 7? Sa ikabubuti ng lahat. Verse 7, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Kaya para sa lahat. Ang kaloob mo para sa lahat. Ang kaloob ko para sa lahat. Para bumuti ang kalagayan ng lahat. Hindi pa napakaganda ng layunin ng Diyos para sa lahat, sa ikabubuti na lahat, sa ikatatatag na lahat, sa ikalalago na lahat. Hindi pwedeng gamitin ang pagkakaloob, ang spiritual na kaloob ay palaging nasa konteksto ng iglesia. Anong ibig sabihin ng konteksto ng iglesia? Hindi mo pwede itong gamitin, hiwalay sa iglesia. Pwede kang magministeryo sa labas ng iglesia, pero within the context of the church, within the ministry of the church, hindi ka pwedeng maglingkod ng hiwalay sa church. Kasi ito ay ibinigay sa katawan, hindi para sa bawat miyembro ng katawan, kundi para sa lahat ng miyembro ng katawan. Naunawaan natin. Hindi tayo pwede magsarili. Hindi natin pwede sarilinin na, akin na lang to, pogi points ko na lang to. Hindi. Palaging nasa konteksto ng katawan kasi dun lamang siya makabuluhan. Dun lamang siya, naroon lamang ang kanyang meaning and purpose. Meaning and purpose. I-imagine mo kung ang iyong braso hiwalay sa balikat mo, kung ano pa ang saysay mo at ano pa ang kabuluhan mo.
Ganon din ang ating kaloob. Nawawalan dito ng saysay at kabuluhan at kahulugan kung nasa labas ka ng iglesia. Kailangan ikaw ay nasa loob ng iglesia para ito'y maging kapaki-pakinabang. Para makita mo ang ganda nito, kung para saan ito. Kasi ang biyaya ay kailangan dumadaloy. Kaya nga ang katawan ay buo para ang buhay ay dumadaloy. Kaya ang buhay na nasa iyo ay dumadaloy sa akin, ang nasa akin ay dumadaloy sa iyo. Ganun ang paggamit ng spiritual na kaloob. Parang buhay na dumadaloy sa ating lahat. Dahil ito'y para sa lahat. Para sa lahat. Ngayon, hinahadlangan natin ang paglago ng iglesia kapag hindi tayo nag-function properly. Pag hindi natin ginagampanan ng ating tungkulin. Para bigyang diin yan ay balikan natin yung Efeso 4. Efeso 4. Sa talatang 16, Efeso 4:16. Sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan, sabihin mo yun, guhitan mo yung buong katawan, ay lalaki at lalakas. Ano daw mangyayari? Kung ginagampanan na ng bawat isa ang kanyang tungkulin, ang katawan, the church, the body of Christ, lalaki, lalago, titibay, lalo na kung tayo ay palaging motivated by love. Kaya hayaan nating ang paggamit ng kaloob ay to build up, to edify each other. Ginagamit natin ang kaloob dahil mahal natin ang kapatid at gusto nating ang biyaya ng Diyos, yung gift, yung grace, ay mapakinabangan din naman niya o nila. Tayo'y kasangkapan lamang. Naniniwala tayo na pwede tayong kasangkapanin ng Diyos sa ikalalago ng isa't isa? Amen? Tingnan mo nga ang katabi mo. Naniniwala ka ba na yung mukhang yan ay kakasangkapanin ng Diyos para pagpalain ng isa't isa? Naniniwala ka ba na kahit siya'y hindi pa nagmamature at may mga pinaglalabanan at pinagdadaanan sa buhay, lahat tayo ay pwedeng kasangkapanin ng Diyos ayon sa giftedness na ibinigay ng Diyos. So, ang basis ng ating ministry ay giftedness. Kung saan ka mahusay, doon ka maglingkod. Ina-violate natin ang intensyon ng kaloob kapag ang paglilingkod natin ay hindi ayon sa kakayanang ibinigay ng Diyos. Hindi tayo gumagawa ng ministry tapos naghahanap ng minister. Tinitingnan natin ang kaloob na meron sa ating mga kapatid and then iniisip natin paano siya gagamitin ng Diyos to equip and edify the body of Christ. Dapat tayo ay sa ikabubuti na lahat dapat palaging at your service. Sabihin mo sa katabi mo, at your service. Dahil ang kaloob ay para sa para sa iba. Kaya sabihin mo, pagdamutan mo na ang aking paglilingkod sa iyo. Tayo'y lingkod ni Kristo at binigyan tayo ng kakayanan. Ngayon, sa aking pagtatapos, paano ba ito gagamitin? Paano ba ang maayos na paggamit ng mga spiritual na kaloob? Bakit sa palagay ninyo ang unang Korinto 13 ay katabi ng paggamit ng mga kaloob? Bibigyan ko na kayo ng idea kasi mahalaga sa Bible interpretation yung context, yung ano ba ang kabuuan niya? Bakit itong tungkol sa pag-ibig ay isinunod sa paggamit ng
espiritual na kaloob. Kasi nga, naaabuso natin ang magagandang bagay sa kawalan natin ng pagmamahal. Meron tayong tendency na abusuhin ang mga bagay na hindi natin pinahalagaan, hindi ba? At iniingatan natin ang mga bagay na minamahal natin. Kaya, kung ang paglilingkod natin ay palaging nasa diwa ng pag-ibig, palaging gagamitin natin sa tamang paraan at sa tamang dahilan. Ano ang tamang dahilan? Pag-ibig. Ano ang tamang paraan? Pag-ibig. Ang sabi ni Pablo, kaya man din sinabi ni Pablo na, kung walang pag-ibig, para lamang tayong batingaw na umaalingaw-ngaw. Ang tinutukoy niya ay ang paglilingkod na walang pag-ibig. Ingay lamang yan, walang kawawaan yan, walang pakinabang yan. Ano bang pakinabang sa alingaw-ngaw? Nakakarindi lamang yan. Kaya pinagtabi ang espiritual na kaloob at saka ang pag-ibig dahil ang pinakadakila sa lahat ay pag-ibig. Kapag ang espiritual na kaloob ay nilangkapan ng pag-ibig, doon siya nagiging makabuluhan at makapangyarihan. Gamitin ang kaloob sa diwa ng pag-ibig dahil sa pag-ibig at nagkakaroon ng saysay ang lahat. Pangalawa, at ito'y nabanggit ko kanina, gamitin ang kaloob kasabay ng pagpuspos ng banal na espiritu. Kapag tayo ibig sabihin kasi nung puspos, ay nasa ilalim ka ng pamamatnubay ng banal na espiritu. Kapag ikaw ang buhay mo'y pinapatakbo ng banal na espiritu, malalaman mo kung kailan siya dapat gamitin. Kung kailan siya dapat gamitin. Ang kapuspusan ng banal na espiritu ay hindi hiwalay sa kaloob ng espiritu. Alam niyo ang pagkakamali ni Samson? Namuhay siya ng malaswa, matigas ang ulo, barumbado. Meron lingkod ng Diyos na gayon. Noon siya ay ginapos, inaasahan niya na dadaloy muli ang kapangyarihan kasi akala niya ay siya ang nag-autos kung kailan gagamitin ang lakas. Hindi niya alam na wala na ang kapangyarihan yon. Wala na. Dapat tayong manatiling sisidlang, malinis. Sabi ni Pablo, may mga sisidlang pilak at ginto. Sa mga marangyang tahanan, maraming klase ng gamit. Meron namang palayok. Yari lang sa lupa. Sa pagpapaliwanag ni Pablo, tayo daw ay sisidlang putik na ang nakakarga ay kayamanan. Kayamanan si sisidlang putik. Di ba naisip na gano'n ang katulad natin? Napaka-precious nung kapangyarihan na yon para ilagay lamang sa ganong klase sisidlan. Isang hamak na sisidlan. Pero sabi niya ganito, ngunit kung kayo ay nagpapakabanal, ay para kayong isang malinis na sisidlan na handang gamitin ng Panginoon anumang oras. Kapatid, hindi nabali kung tayo sisidlang hamak. Putik. Ngunit kung tayo na may nagpapakalinis, tayo'y mga sisidlang pwedeng gamitin ng Panginoon anumang oras niya nasahin. Hayaan natin na sa ating kahinaan ay mahayag ang kanyang kalakasan. Amen? Sa ating kawalang kakayanan ay mahayag ang kanyang kapangyarihan. Sana nga'y ganun at manatiling ganun. Dahil wala naman tayong magagawa hiwalay sa kanya. Ngayon, pakalipas na ang pananahanan ng banal na espiritu at ang kaloob ng espiritu ay umalis. Kasi sa bagong tipan, ang banal na espiritu ay dumarating at umalis. Tanging sa panahon ng biyaya na ang banal na espiritu ay nananahan sa atin.
tinitiis ng banal na Espiritu ang pigati sa panahon tayo'y nagkakasala, ngunit hindi niya tayo iniiwanan. Oh, what a precious presence of the Holy Spirit. Pero, minsan ay dumalangin si Samson ng ganito. Naroon ba kayo sa mga hukom? Mga hukom 16:28. At nanalangin si Samson, Yahweh, mahabag kayo sa akin. Isinasamo kong minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataong ito'y makaganti ako sa aking mga makaganti ako sa mga Filisteo sa pagdukit nila sa aking mga mata. Alam niyo kung minsan yung anointing of the Holy Spirit ay kasamay na gumagawa ng ating mga spiritual na kaloob. Na dahil misay tayo'y nabubuhay sa kasalanan at sa pagsuway, hindi natin sigurado kung tayo muling gagamitin ng Diyos. Ewan ko kung dumating kayo doon sa sense of inadequacy na sa lahat ng mga nagawa ko, maaari pa kaya akong gamitin ng Diyos? Hindi natin alam ang theology ni Samson, pero siya nakiusap na, Panginoon, minsan pa. Alam niyo, kami ng mga tumatay sa pulpito, dumarating sa puntong na uubusan ka, para kang lobat, ay bumabalik ka lamang sa Diyos at nagsasabing, Panginoon, minsan pa, gamitin mo ako. Kaya huwag tayong yayabang na tayo ginamit ng Diyos na nakaraan, ay aasa tayong muli tayong gagamitin niya. Palagi tayong luluhod sa harapan niya at sasabihin, Panginoon, ang kaloob ay iyo, ang kapangyarihan ay iyo. Minsan mo pa akong gamitin. At sa oras na ito, ipahayag mong ikaw ay sumasa akin. Mahayag na ang Espiritu mo ay sumasa akin. Gumana muli ang iyong mga spiritual na kaloob sa akin. Tayo manalangin. Panginoon, kami nga'y sisidlang putik na pinagsidla ng isang malaking kayamanan. Parang hindi bagay na sa amin ninyo ipagkaloob ang ganyang kalaking kayamanan. Ngunit pinagindapat ninyo kami dahil kayo na rin ang nagsabi na lahat ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Pagpalain mo kami, Panginoon, at gawing palaging mapagpakumbaba na ang kaloob ay hindi amin, ni ang kapangyarihan at kahusayan ay hindi amin. Lahat ay sa iyo at lahat ay para sa kaluwalhatian ninyo, para sa paglilingkod sa inyo at sa aming kapwa-tao. Pagpalain mo po at ang mga nakatagong kaloob naway matuklasan at sa panahong ito'y magamit at pakinabangan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.